Nagsimula ang lahat sa isang malawak na minahan sa Siberia, kung saan abala ang mga manggagawa sa paghuhukay ng malalim sa ilalim ng lupa. Ngunit bigla nilang napansin na may kakaibang radiation na nagmumula sa kailaliman. Sa unang tingin, inakala nilang nakatagpo sila ng napakalaking deposito ng uranium. Pero habang lalo silang naguhukay, napagtanto nilang mas kakaiba pala ang kanilang natuklasan. Dahil dito, agad na ipinatawag ang mga siyentipiko ng Monarch na pinamumunuan ni Dr. Serizawa. Maingat nilang sinuri ang lugar hanggang sa makita nila ang isang pambihirang bagay. Nakabaon sa ilalim ng lupa ang kalansay ng isang napakalaki at sinaunang nilalang. Sa laki pa lamang nito, malinaw nang hindi ito pangkaraniwang hayop, kundi isang halimaw na nabuhay milyong-milyong taon na ang nakalipas. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang misteryo. Sa tabi mismo ng kalansay, may nakita silang dalawang dambuhalang itlog. Ang unang itlog ay napisa na, at malapit dito ay may napakalaking lagusan na diretsyo patungo sa karagatan. Ibig sabihin, ang nilalang na nanggaling dito ay matagal nang nakatakas at nakarating na sa dagat. Samantala buo pa ang ikalawang itlog. Tahimik itong nakahimlay at walang anumang galaw sa labas. Pero sa kabila ng katahimikan ito, tila may isang mapanganib na nilalang na maaaring buhay pa sa loob at naghihintay lamang ng tamang oras para makawala. Mula rito, lumipat ang kwento sa isang nuclear power plant sa Japan. Doon nagtatrabaho ang isang engineer na nagngangalang Joe Brody. Isang araw, nakaramdam si Joe ng kakaibang pagyanig at napansin ang hindi pangkaraniwang magnetic signals na nagmumula sa loob ng planta. Agad niyang naramdaman na may seryosong problema, kaya iminungkahi niyang patayin ang reaktor bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit walang naniwala sa kanyang babala. Para sa iba, isa lamang itong simpleng problema sa sistema. Samantala ang asawa ni Joe na si Sandra, na nagtatrabaho rin sa planta, ay bumaba sa basement upang alamin kung saan nanggagaling ang kakaibang signal. Biglang nagsimulang yumanig ng matindi ang buong pasilidad. Tumunog ang mga alarma. Nagkaproblema ang mga makina at mabilis na naging hindi makontrol ang reaktor. Agad na nakipag-ugnayan si Joe kay Sandra sa pamamagitan ng radyo. Binalaan niya itong umalis kaagad dahil patuloy na tumataas ang radiation sa loob ng planta. Sinubukan ni Sandra at ng kanyang mga kasama na makatakas, pero lalong naging mapanganib ang paligid. Sa huli, napilitan si Joe na harapin ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Kung mananatiling bukas ang emergency gate, kakalat ang nakamamatay na radiation at maaring malagay sa panganib ang buong lungsod. Kahit alam niyang nasa loob pa ang kanyang asawa, wala nang ibang pagpipilian si Joe. Sinara niya ang gate at naiwan si Sandra sa loob. Makalipas ang ilang sandali, namatay si Sandra habang tuluyang sumunod sa nuclear plant. Agad na isinara ng pamahalaan ang buong lugar at ginawa itong quarantine zone. Sa publiko, sinabi nilang isang ordinaryong nuclear accident lamang ang nangyari. Pero hindi yun pinaniwalaan ni Joe. Para sa kanya, walang kinalaman ang aksidente sa isang ordinaryong pagkasira ng reaktor. Naniniwala siyang may napakalaking lihim na sadyang itinatago sa likod ng lahat ng nangyari. Makalipas ang 15 taon, makikita natin ang anak ni Joe na si Ford, na isa ng bomb disposal officer ng United States Navy. May sarili na siyang pamilya kasamang kanyang asawang si Elle at ang kanilang batang anak na si Sam. Tahimik at maayos na ang buhay ni Ford hanggang sa isang araw ay makatanggap siya ng tawag tungkol sa kanyang ama. Si Joe Brody ay muling naaresto matapos pumasok sa dating restricted area sa Japan. Kahit 15 taon na ang lumipas, hindi pa rin binitiwan ni Joe ang kanyang paniniwala tungkol sa nangyari sa nuclear plant. Para sa kanya, hindi iyon simpleng aksidente. May mas malaking bagay na nakatago. Sa simula, ayaw pumunta ni Ford sa Japan. May sama pa rin siya ng loob sa kanyang ama dahil pakiramdam niya ay naging bahagi si Joe ng trahedyang ikinamatay ng kanyang ina. Pero kinausap siya ni Elle at ipinaalala na kailangan siya ngayon ng kanyang ama. Dahil dito, napilitan si Ford na bumalik sa Japan kahit hindi niya alam na ang paglalakbay na iyon ang tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Pagdating nila sa Japan, agad silang dinala ni Joe sa dating restricted area kung saan nangyari ang aksidente. Para kay Ford, tila hindi pa rin nakakaalis ang kanyang ama sa nakaraan. Ngunit determinado si Joe na patunayan na tama ang kanyang mga hinala. Palihim silang nakalusot sa bakod at pumasok sa lugar.
ngunit maging si Ford ay nagulat sa kanyang nakita. Ang lugar na ipinakitang lubhang mapanganib dahil sa radiation ay tila isang ordinaryong lugar lamang. May mga hayop na malayang naglalakad, luntian ng mga puno, at walang bakas ng matinding pagkasira. Agad na sinuri ni Joe ang kanyang radiation meter. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang maskara. Sa una ay nag-alangan siya, pero nang makumpirma niyang halos walang radiation sa lugar, lalo siyang nabigla. Para kay Joe, isang bagay lang ang maaring ibig sabihin nito. May malaking katotohanang itinago ang pamahalaan sa buong mundo sa loob ng 15 taon. Maya-maya nakarating sina Joe at Ford sa dati nilang bahay. Nakapagtataka dahil halos hindi ito nagbago mula noong huling araw nilang nakita ang lugar. Sa loob, kinuha ni Joe ang kanyang mga lumang floppy disk na naglalaman ng mga taon niyang pananaliksik at lahat ng record tungkol sa kakaibang signals na natuklasan niya. Doon lamang nagsimulang maintindihan ni Ford ang kanyang ama. Hindi pala basta-basta kabaliwan ang kanyang hinahabol sa loob ng maraming taon. May isang lihim na talagang pinaniniwalaan ni Joe na totoo. Ngunit bago pa nila lubusang mabuo ang mga sagot, biglang dumating ang mga tauhan ng seguridad ng Monarch. Nahuli sina Joe at Ford at dinala sa isang lihim na pasilidad ng militar. At doon, unti-unti nilang malalaman na ang misteryong matagal nang hinahabol ni Joe ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa inaakala nila. Sa totoo lang, 4 sila. Pero sa itsura ng mukha ni Joe, tila unti-unti nang nagkakatotoo ang mga hinala niya. Pagdating nila sa loob ng base, sinalubong sila ni Dr. Serizawa na agad na nakilala si Joe. Ipinaliwanag ni Serizawa na ang nangyari sa nuclear plant 15 taon na ang nakalilipas ay hindi simpleng aksidente. Sa ilalim pala ng planta ay may isang sinaunang nilalang na noon ay wala pang nakakaalam. Matapos ang paliwanag, dinala sina Joe at Ford sa pinakasiguradong bahagi ng base. Doon nila nakita ang isang napakalaking cocoon na mahigpit na binabantayan. Palibot dito ang mga sundalo, makinarya, at iba't ibang kagamitan na patuloy na nagbibigay ng nuclear energy sa cocoon. Malinaw na may napakalaking nilalang na buhay sa loob nito. At habang lumilipas ang oras, lalo itong nagiging aktibo. Sa unang pagkakataon, tuluyang sinabi ni Dr. Serizawa ang katotohanan. Hindi ordinaryong hayop ang nasa loob ng cocoon. Isa itong muto, isang sinaunang halimaw na nabuhay sa mundo. Milyong-milyong taon na ang nakalipas at kumukuha ng enerhiya mula sa nuclear radiation upang mabuhay. Nang malaman ito ni Ford, sa kanya naunawaan ng lahat. Totoo pala ang matagal nang hinahanap ng kanyang ama. Hindi katang-isip o maling hinala ang pinagkakaabalahan ni Joe sa loob ng maraming taon. Isang nakakatakot na lihim pala ang kanyang sinusundan. Samantala, biglang nagsimulang gumalaw ng marahas ang napakalaking cocoon. Umaalog ang buong paligid at may kakaibang mga tunog na nagmumula sa loob. Dahil dito, natakot at kinabahan ang lahat ng siyentipiko sa base. Akala ni na Dr. Serizawa at ng kanyang mga kasama, baka kailangan lamang dagdagan ang nuclear energy upang muling kumalma ang nilalang. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Pagkapasok ng mas maraming nuclear energy sa cocoon, lalo pang lumakas ang nilalang sa loob. Ilang sandali lamang ang lumipas nang biglang sumabog ang cocoon. Sa gitna ng napakalaking pagsabog, lumabas ang isang lalaking MUTO at tuluyang ipinakita ang tunay nitong anyo. Paglabas nito, ipagdating sa lalaki ang buong base. Gamit ang napakalaking lakas nito, sinimulan nitong wasakin ang mga gusali at kagamitan. Sinubukan ng militar at security forces na pigilan ito, ngunit walang epekto ang kanilang mga armas. Nagkagulo ang buong lugar. Nagsitakbuhan ang mga tao sa iba't ibang direksyon habang pilit na inililigtas ang kanilang mga sarili. Pagkatapos, ibinuka ng male muto ang malalaking pakpak nito at walang kahirap-hirap na lumipad palayo. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakatakas ito sa base at iniwan ang lugar na wasak at puno ng mga nasawi. Doon napagtanto ng lahat na hindi na lamang ito isang lihim na eksperimento, isa na itong napakalaking banta sa buong mundo. Matapos makatakas ang male muto, agad na nagpatawag ng emergency meeting ang mga matataas na opisyal ng militar at ng hukbong dagat, kasama sa pagpupulong sina Dr. Serizawa at ang Monarch team. Hinarap sila ng mga opisyal at tinanong kung ano talaga ang nilalang na iyon at kung bakit itinago sa mundo ang katotohanan sa loob ng napakalaking taon. Ipinaliwanag ni Dr. Serizawa na ang MUTO ay hindi ordinaryong hayop.
Isa itong sinaunang nilalang na nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain ng nuclear radiation. Dahil dito, likas itong naaakit sa mga nuclear reactor, missile at iba pang pinagmumulan ng radiation. At dito lumitaw ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao. Sa halip na sirain ang cocoon noong una pa lamang nila itong natuklasan, patuloy nila itong binigyan ng nuclear energy. Sa halip na mapahina, lalo lamang nilang pinalakas ang nilalang na nasa loob nito. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang nakakagulat na katotohanan. Inihayag ni Serizawa na hindi nag-iisa ang muto sa dalawang napakalaking itlog na natuklasan sa Siberia. Isa roon ang pinagmulan ng male muto. Ang isa pang itlog ay nananatili pa ring nakatago sa kung saan. At kapag naging aktibo rin ang ikalawang itlog, maaaring maging mas malala pa ang sitwasyon. Tuluyang napagtanto ni Ford ang tunay na kahulugan ng mga kakaibang signal at pagyanig na matagal nang sinasabi ng kanyang ama na si Joe. Ang lahat ng iyon ay resulta pala ng aktibidad ng MUTO. Sa madaling salita, napakatunayang tama ang lahat ng sinasabi ni Joe. Gayunpaman, kahit nalaman ni Ford ang napakalaking lihim na ito, ang una pa rin niyang iniisip ay ang kanyang pamilya. Tinawagan niya si Elle at sinabi niyang ligtas siya. Gusto na niyang makauwi sa lalong madaling panahon, pero hindi niya alam na nagsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay. Ang pinakamalaking pagkawasak ay hindi pa nangyayari. Samantala, isang napakalaking kaguluhan ang biglang nagsimulang maramdaman sa kailaliman ng karagatan. Unti-unting tumataas ang mga alon, hanggang sa biglang may isang napakalaking nilalang na umahon mula sa ilalim ng dagat. Godzilla. Natigilan ang mga siya. Wala pang nakasaksi ng harapan sa ganito kalaking nilalang. Inisip na si Godzilla ang tunay na dahilan ng lahat ng pagkawasak. Kaya naman agad nagpakilos ang hukbong dagat. Nagpadala sila ng mga warship at fighter jet upang salakayin ang napakalaking nilalang. Sunod-sunod na missile ang pinakawalan laban kay Godzilla. Walang isa man ang nakapinsala sa kanya. Tulog lamang siya maglalakad. Na parang bang may siyang nilabot. Doon napagtanto ni Dr. Serizawa ang isang mahalagang bagay. Hindi pala dumating si Godzilla upang salakayin ng mga tao. Ang tunay niyang hinahanap ay ang male muto. Magkaaway pala sa kalikasan at determinado si Godzilla na pigilan ang MUTO bago pa ito tuluyang kumalat sa buong mundo. Sa unang pagkakataon, napagtanto ng militar na hindi iisa ang kanilang kinakaharap. Dalawa pala ang napakalalaking halimaw na maaaring magdulot ng napakalaking pagkawasak. At kapag tuluyang nagharap ang dalawang ito, walang makapagsasabi kung gaano kalala ang magiging resulta. Patuloy naman ang male muto sa paglalakbay nito habang nag-iiwan ng pagkawasak sa kanyang dumaan. Anumang bagay na humarang sa daraanan nito ay agad nitong winawasak. Nagkaroon ng matinding kaguluhan malapit sa airport. Kinansela ang mga flight at nagsimulang magsitakbuhan ang mga tao upang iligtas ang kanilang buhay. Unti-unting nagmistulang isang napakalaking larangan ng digmaan ng buong lugar. Samantala, nakarating na rin si Godzilla sa lungsod habang sinusundan ang male muto. Sa wakas, dumating na ang sandaling hinihintay ng lahat. Magkaharap sa unang pagkakataon sina Godzilla at ang male muto. Tahimik silang nagtitigan sa isa't isa. Pagkatapos, isang napakalakas na dagundong ang umalingaw sa paligid. Nagsimula na ang kanilang labanan, ngunit hindi nagtagal ang unang sagupaan. Napagtanto ng male muto na hindi magandang ideya ang direktang pakikipaglaban kay Godzilla sa oras na iyon. Kaya bigla nitong itinigil ang pagharap, ibinuka ang napakalaking mga pakpak nito at mabilis na lumipad palayo. Patuloy na sinusundan ni Godzilla ang tumatakas na male muto habang ang mga sundalo ay walang magawa kundi pagmasdan ang nakakagimbal na tagpong ito. Sa puntong iyon, may napagtanto si Dr. Serizawa. Kung umaatras ang male muto mula sa laban, malinaw na may mas mahalaga itong pupuntahan. Doon nagsimulang mabuo ang hinala ni Serizawa na maaaring nagising na rin ang isa pang muto. Bigla niyang naalala ang nangyari sa Siberia. Hindi pala iisang higanting itlog ang natagpuan noon. May isa pang malaking itlog na matagal nang nailipat sa Amerika at itinago sa isang lihim na pasilidad kung saan iniimbak ang nuclear waste sa loob ng maraming taon. Walang anumang senyales na buhay pa ang itlog, kaya itinuring itong walang silbi. Ngunit nagbago ang lahat nang maging aktibo ang male muto. Kasabay nito,
nagsimulang gumalaw ang ikalawang itlog. Hindi nagtagal, nabasag ang matigas nitong balat at lumabas ang isa pang napakalaking nilalang. Ito ang female muto, na mas malaki at mas malakas kaysa sa male muto. Agad nitong pinuntahan ang mga imbaka ng nuclear waste at nagsimulang sumipsip ng radiation. Habang patuloy itong nakakakuha ng enerhiya mula sa radiation, lalo ring lumalakas ang katawan nito. Sinubukan itong pigilan ng militar, pero walang armas na sapat para tuluyang mapabagsak ang halimaw. Sa huli, nakatakas ang female muto mula sa pasilidad at nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa kanyang tunay na destinasyon. Samantala, napansin ni Dr. Serizawa na tila gumagamit ng electromagnetic signals ang dalawang muto upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Nagawa na nilang matagpuan ng isa't isa at determinado silang magsama anuman ang mangyari. Agad nagbabala si Serizawa. Kapag nagkita ang dalawang halimaw, magiging napakahirap na silang pigilan. Maari nitong ilagay sa panganib ang buong mundo. Dahil dito, napilitan ang militar na amining hindi na sapat ang karaniwang mga armas. Sa isang emergency meeting, nagpasya silang gumamit ng nuclear missile. Ang plano ay pagsamahin sa iisang lugar ang dalawang muto at saka sila wasakin gamit ang isang napakalakas na pagsabog. Samantala, nagbago rin ang desisyon ni Ford tungkol sa pag-uwi. Napagtanto niyang hindi sapat ang basta makabalik sa kanyang pamilya habang patuloy na nanganganib ang napakaraming tao. Bilang isang bomb disposal expert ng Navy, nagpasya siyang tumulong sa mapanganib na misyon. Isinasakay ng militar ang mga nuclear missile sa isang tren na mahigpit ang seguridad. Kasama si Ford sa convoy na nagbabantay sa biyahe. Naniniwala silang kapag ligtas na nakarating ang mga missile sa kanilang destinasyon, maaari pa nilang maagapan ang lumalalang sitwasyon. Ngunit biglang naramdaman ng female muto ang radiation mula sa nuclear missile. Mabilis itong nagtungo sa tren at walang babalang umatake. Sa isang malakas na pagsalakay, winasak nito ang riles. Dahilan upang mawalan ng kontrol ang tren at tuluyang bumagsak. Nagsimula ang sunod-sunod na pagsabog at kaguluhan. Sa pagbagsak ng tren, nagkalat ang mga nuclear missile. Ang isa ay nahulog sa tubig, habang ang isa naman ay kinuha ng muto female. Ang ikatlo ay nanatili sa kamay ng militar. Dahil dito, mas naging mapanganib ang sitwasyon. Hindi na lamang ang dalawang halimaw ang banta sa mundo. May mga nuclear missile na ring maaaring magdulot ng napakalaking pinsala. Maraming sundalo ang namatay o malubhang nasugatan sa aksidente. Sa kabila nito, nakaligtas si Ford. Nang dumating ang rescue team, natagpuan siyang sugatan ngunit buhay. Agad niyang naisip ang mas malaking panganib. Kung kinuha ng female muto ang nuclear missile, malamang ay may dahilan nito. At maaaring mas malaki pa ang planong gagawin ng halimaw kaysa sa inaakala nila. Samantala, parehong nagtutungo sa California ang male at female muto habang sinusundan ang electromagnetic signals ng isa't isa. Alam ni Dr. Serizawa na kapag tuluyan ang nagkita ang dalawang nilalang, maaaring ilang ulit na mas malaki ang magiging pinsala. Dahil dito, naglabas ng emergency alert ang mga autoridad at inutusang lumikas agad ang mga residente. Alam ng lahat na wala ng oras para maghintay. Samantala, napagtanto rin ni Ella kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanilang anak na si Sam. Kaya ipinadala niya ang bata sa isang ligtas na lugar at isinakay sa evacuation bus kahit mabigat sa kanyang kalooban ang paghihiwalay nila. Sa labas naman ng lungsod, naghanda ang militar sa isang malaking tulay. Nakaposisyon ang mga sundalo at mga armas dahil inaasahan nilang maaaring dumaan doon ang isang muto. Ngunit biglang lumitaw si Godzilla mula sa direksyon ng dagat. Nang makita siya ng mga tao, agad kumalat ang takot. Binuksan ng militar ang kanilang mga armas at pinaputukan siya, pero hindi pumunti si Godzilla. Hindi niya pinansin ang mga sundalo at maging ang mga evacuation bus. Patuloy lamang siyang naglakad patungo sa kanyang destinasyon. Maliwanag na hindi makatao ang kanyang hinahabol. Ang tunay niyang pakay ay ang muto. Sa wakas, nakarating ang female muto sa San Francisco. Sa gitna mismo ng lungsod, nagsimula itong magtayo ng pugad. Pagkatapos, inilagay nito roon ang nuclear missile na kinuha niya mula sa tren. Ngunit hindi pala niya planong gamitin ang missile bilang bomba. Gagamitin niya itong pinagkukunan ng enerhiya para sa kanyang mga magiging anak. At doon nangyari ang pinakakakilakilabot na bahagi.
Sa loob lamang ng maikling panahon, nagsimulang mangitlog ang female, Muto. Daan-daang itlog ang kumalat sa paligid ng pugad. Agad na naunawaan ni Dr. Serizawa ang tunay na panganib. Kung mapipisa ang lahat ng itlog, hindi na dalawa lamang ang muto. Daan-daang bagong halimaw ang maaring lumabas at kumalat. Sa ganitong sitwasyon, halos wala nang magiging pagkakataon ang sangkatauhan na pigilan sila. Hindi nagtagal, dumating din ang male muto at pumuesto sa tabi ng female muto. Nagsimula itong bantayan ang buong pugad. Anumang bagay na susubok na lumapit ay agad nilang itinuturing na kalaban. Para sa militar, halos imposible nang makalapit sa dalawang halimaw. Ngunit may isa pang problemang mas nakakatakot. Patuloy na umaandar ang timer ng nuclear missile. Kapag sumabog ito sa gitna ng San Francisco, hindi lamang ang lungsod ang mawawasak. Ang pagsabog at radiation na kasabay ng daan-daang itlog ng muto ay maaaring magdulot ng sakunang hindi lamang tatama sa isang lugar, kundi maaaring magbanta sa buong mundo. Sa huling bahagi, nagpasya ang militar na ilabas sa San Francisco ang nuclear missile at dalhin ito sa karagatan. Delikado man ang misyon, alam nilang ito na ang tanging paraan para mailigtas ang lungsod. Walang pag-aalinlangan si Ford na akuin ang responsibilidad. Kaya kasama ang kanyang koponan, ay sinimulan nilang ilipat ang missile palayo sa mga tao. Habang isinasagawa nila ang operasyon, napansin ni Ford ang napakalaking pugad ng female muto. Daan-daang itlog ang nakakalat sa paligid. Agad niyang naisip ang maaring mangyari kapag napisa ang mga ito. Hindi na dalawa lamang ang kanilang haharapin. Isang napakalaking hukbo ng mga MUTO ang maaaring lumitaw. Kaya hindi na nag-aksaya ng oras si Ford. Ginamit niya ang isang malapit na oil tanker at nagpasabog ng malaking apoy sa loob nito. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa Sa sobrang tindi ng init, lahat ng itlog ng female MUTO ay nawasak bago pa man ito mapisa. Nang makita ng female MUTO na nasusunog ang kanyang pugad, bigla itong nagwala sa galit. Agad niyang tinunton si Ford. Wala na siyang ibang iniisip kundi paghihiganti para sa kanyang mga supling. Dahil dito, mas lalo pang napahamak si Ford at ang kanyang mga kasama. Samantala, sa gitna mismo ng San Francisco, dumating na ang pinakahihintay na sagupaan. Nagharap sina Godzilla, ang male muto at ang female muto. Sa isang iglap, naging napakalupit ng labanan. Bawat pag-atake ay nagdudulot ng matinding pinsala, gumuguho ang mga gusali, nasisira ang mga kalsada, at ang buong lungsod ay tila naging malaking larangan ng digmaan. Sa simula, nagtulungan ng dalawang MUTO laban kay Godzilla. Umaatake ang male MUTO gamit ang matutulis nitong mga kuko at malalaking pakpak, habang ginagamit naman ng female muto ang napakalakas nitong katawan upang pabagsakin si Godzilla. Ilang sandali, tila nahihirapan si Godzilla na harapin silang dalawa ng sabay. Ngunit nang iwan ng female MUTO ang laban upang habulin si Ford, nagkaroon ng pagkakataon si Godzilla. Buong lakas niyang hinarap ang male muto. Isang malakas na hampas ng kanyang buntot ang napalipad dito at sinundan niya ito ng isang mapaminsalang pag-atake hanggang sa tuluyan niya itong mapatay. Pagkakita ng female MUTO sa pagkamatay ng kanyang kapareha, lalo itong nagalit. Agad nitong pinuntirya si Ford at ang mga sundalo. Halos hindi na makaligtas ang grupo ni Ford sa sunod-sunod nitong pag-atake. Ngunit muling humarang si Godzilla sa kanyang daraanan. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Godzilla ang pinakamapanganib niyang sandata, ang atomic breath. Direkta niyang pinakawalan ang bughaw ng enerhiya patungo sa bibig ng female muto. Tumagos ang matinding init sa loob ng katawan nito hanggang sa tuluyan itong bumagsak at mamatay. Sa wakas, parehong natalo ni Godzilla ang dalawang muto. Ang napakalaking banta sa sangkatauhan ay natapos din, kahit pansamantala lamang. Ngunit kapalit nito ay halos tuluyang nawasak ang San Francisco. Kahit saan ay makikita ang mga gumuhong gusali, nagliliyab na apoy at mga kalat na debris. Abala naman ang militar at mga rescue team sa paghahanap ng mga nakaligtas at pagtulong sa mga sugatan. Samantala, matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, nakaligtas din si Ford at muli niyang nakasama ang kanyang pamilya. Sa kabilang panig, kahandusay at hindi gumagalaw si Godzilla dahil sa tindi ng kanyang pakikipaglaban. Inakala ng mga tao at militar na maaring namatay na rin siya.
Tahimik silang nakatingin sa napakalaking nilalang. Hindi makapaniwala na kahit isang nilalang na ganoon kalakas ay maaari ring bumagsak. Pero makalipas ang ilang sandali, biglang gumalaw si Godzilla. Dahan-dahan siyang bumangon at itinaas ang kanyang ulo. Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang napakalakas na dagundong na umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Doon na pagtanto ng lahat ang tunay na nangyari. Ang nilalang na una nilang kinatakutan at itinuring na kaaway ay siya rin pala. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, hindi na muling umatake si Godzilla. Tahimik lamang siyang tumalikod at naglakad patungo sa karagatan. Unti-unti siyang nawala sa malalim na dagat na para bang natapos na niya ang tungkuling kailangan niyang gawin. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Ngayon ay alam na ng buong mundo na tunay na umiiral si Godzilla at ang iba pang sinaunang Titans na matagal nang namumuhay sa mundo. At ang pagkakatuklas na ito ang magsisilbing simula ng mas malaking kwento. Dahil sa hinaharap, maaaring may mas malalaking at mas mapanganib, panghalimaw na muling lilitaw, at sa pagkakataong iyon, maaaring mas mahirap nang iligtas ang sangkatauhan. Maraming salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-like at paki-subscribe na rin. Hanggang sa susunod.